Hello po, magandang araw na naman po sa inyo lahat. Welcome sa ating munting YouTube channel, Alan Basa at Ikaw. Tayo'y nakisali na rin dito sa YouTube dahil nais nating palawakin ang pagpamahagi ng mga mahalagang information at mga bagay at kaganapan sa immigration dito sa Canada para sa kapakanan ng ating mga kababayan na gustong pumunta dito. No? Ngayong umaga, ang ating topic po ay patungkol kung bakit kailangan ng paghandaan ng mga gustong mag-apply bilang caregiver dito sa Canada. Sandali, may tumatawag lang po. Sandali. Alright. Live po kasi tayo, no? Ayan. Hello? Ay, hello. Good morning po. Ay, good morning po. Good morning. Ano Oo. pong may paglilingkod ko sa inyo? Hindi, kasi yung sinabi nung CBCA, nag-report na po ako doon. Mhm. Pero Teka muna, ano pong problema? kasi yung partner ko, pumunta siya dyan sa Canada Okay. as a tourist. Oo. Ngayon, Mhm. ang sabi niya babalik siya. Mhm. Tapos, hindi na pala siya babalik. Tourist siya dito, no? Tapos, oo, yun. Mm. Tapos, nakipaghiwalay na nga siya dahil parang may fixed marriage sa kanya. Okay. Alright. Oo. Tapos before nun, bago po kami maghiwalay, naiano niya sa'kin na nagtatrabaho siya ng under the table. Mhm. Wag kang Mm. kuwan ha, banggit ng pangalan ha, dahil natapat na live ako ngayon. Anyway, sige lang, kwento lang. So, under the table, okay. Opo, Tapos, which is illegal po 'yan, no? opo, As a tourist, you are not allowed to work in Canada because your status here is visitor, no? opo, opo. Tapos, ilan ang anak ninyo? Eh, wala po. Wala, Wala okay. po kaming anak, oo. Gusto ko lang pong nag-try na rin po kasi akong pumunta sa embassy dito, Mhm. sa Pinas. Mhm. Ang sabi po sa'kin, dapat daw po diyan nga daw po mai-report. Oh, ano 'yun? Dapat daw? Diyan daw po mai-report na gano'n po Alright. ang ginagawa. Okay. Yun po. Napaka Eh, napaka-sad naman 'no na, ah, very, very, very sad talaga. mm. A month lang na nangyari tapos gano'n na po. Hindi ba niya sinabi sa inyo na yung kaniyang, pag-aasawa ay sinabi ba niya na fixed marriage 'yan? Hindi naman niya sinabi pero ang bilis naman ng pangyayari. Na Mhm. sinabi niya lang sa'kin na 'pag naging sila daw nung girl, Hmm. ikakasal na daw sila. Mhm. So, ano Hmm. ibig sabihin, 'di ba? Mhm. Opo, Okey. yun po. Pero bilang mag-asawa, kung saka-sakali mang yun ay yung pinagbabawal na fixed marriage, Opo, dapat sabihin niya rin sa'yo 'no, na ito, opo. "Sweetheart, ano lang ito, para sa atin ito, para lang ako magkapapel." Dapat sinabi niya rin gano'n, 'no? No, wala po siyang Oo. sinabing gano'n dahil ang gusto niya, maghiwalay na kami. Oh, gano'n ba? On Pero matagal kami nung siya ay umalis diyan at, nung kayo nagsama, maganda naman yung inyong relasyon? opo, ako Mm. family ko pa, kami pa ang naghatid sa kanya sa Mm. airport. Mm, mm, Tapos mm. after pagdating niya, okey na okey pa naman kami. Yeah. And then after a month, gano'n na yung nangyari. Mm, mhm. Ah, well, Yun, yun ang problema dito sa Canada talaga 'no, sa Canada 'pag, pagkaroon ng, family separation, mm. physical separation dahil nandito yung asawa sa Canada, nandiyan talaga yung temptation 'no. Napakataas po yung percentage ng mga kababayan natin na Na ganyan. nauwi po sa hiwalayan 'no, mga Oh, oo. gano'n. Napaka-common na problem po 'yan at, hindi na mabilang yung lumapit sa Dami, akin, regarding diyan mm. 'no. Yung mga yun ngang sa'yo na talagang, malalim yung relasyon ninyo, nauwi sa Mhm, ganyan, lalo na yung mga relasyon dito na online lang 'no. So, opo, nagkaroon ng gamitan, nagkaroon din ng opo, gamitan, oo. mm. So Paano pong mm, gagawin natin dun, sir? Kasi 'di ba bawal po yung ginagawa niya. Alam ko kung saan siya
alam ko yung pinagtatrabahuhan niya kasi nag-send siya sa'kin ng mga video na dun siya sa nagtatrabaho sa lugar na yun na one time, hindi siya pumasok kasi meron daw pong nalita na parang tinanong kung meron daw po siyang working permit. May working permit. So, as a tourist, was he able to convert his status to a work permit holder? Work permit? Before po no'n, pagdating niya, ang alam ko, nag-apply na siya ng LAMIA. Okay. Oo, pero 'di ba kahit may LAMIA po, 'di ba bawal po pa rin Yeah, bawal na. magtrabaho 'yun. Bawal September. Kasi wala pa siyang working permit, work permit, 'di Yes, ba yes. po? Yes, that's Oo, correct. 'yun po sana hingi po ako ng advice sa inyo kung anong magandang gawin kasi nag-try na din ako pumunta dito sa embassy and nagtawag na din ako dun sa CBCA. Dapat daw Hindi po CBSA, Canadian Border oo, Security CBSA, Agency. Canadian Border 'di ba Security po? Agency, yes. Opo, nagtawag na rin po ako dun, ang sabi parang, hindi ko alam kung walang reply sa'kin, kasi inano ko lang yung 24/7 na online ano nila, wala naman pong reply. Napaka-sad naman, no? Pinadalhan ka na ba ng divorce letter galing dito? Wala naman po. Kailangan kasi bago siya makapag-asawa, kailangan eligible siya na mag-asawa by way of proving that his previous marriage is yung Kailangan divorce. annulled or divorced, yeah. Opo, But anyway, wala naman po. I really don't want to interfere because that is a purely personal domestic issue between you and your husband. But one thing that I can say is yung pagtatrabaho na walang kaukulang permit, no, is illegal, and that is a ground for refusal of his application later on for work permit. Pag malaman yan ng IRCC na nagtrabaho siya na walang permit, when he will apply for work permit, his application will be refused. No? It will be refused. And if it will be refused, depende sa status, he might continue status as visitor or he will be guilty of misrepresentation that will warrant his removal from Canada. Right? Opo. Sige po, alam mo naman pala kung saan ang tawag nito. But anyway, I can refer you to a friend who is a lawyer here who can probably assist you on that legal matter. Okay Because po. I'm only an immigration consultant. Opo. So, yeah, yun lang ang Okay. masabi ko. It's really illegal and Canada abhors practices like that, no? Lalo na ngayon. At saka, hindi lang po siya, marami po silang ganun doon. Marami na po. Nagtatrabaho, na magkakasama sila. Or parang alam ko, parang 5 sila na talagang wala po silang papers na nagtatrabaho lahat. Well, yeah. Marami pong ganun nangyayari dito, no? Ating mga kababayan, kumakapit na sa ganong mga pinagbabawal na mga gawain. Gawa din po na gusto nilang kumita para survival, no? But then it's between the government of Canada and its law enforcement agencies to catch up with them, no? Lalo na kung ganon, merong kang ginagawang hakbang, malamang na mahuhuli siya sa ginagawa niya. Ano po bang pwedeng mangyari sa kanya pag halimbawa na huli siya? Ano po yun? Deportation po yun. Ganun. Agad-agad deportation talaga. Yeah. And hindi na po siya pwede pumunta ng Canada. Yeah, baka magkaroon siya ng ban. Ng ban, okay. Okay? Sige po. Thank you Salamat so po. much. Thank you. I-ano nyo na lang po sa akin yung sinasabi nyo. Ano po? Sige po. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you. Bye. Ay, ganun po ka-busy ang inyong kapatid, no? Palagi napuputol yung ating live. Anyway,
pag-uusapan na lang natin bukas ulit, no, yung ating topic dahil mahirang paghaluin itong sumingit na problema na ito sa ating dapat na pag-usapan kung bakit maghanda at paghandaan na ng mga caregivers na interesadong pumunta dito sa Canada ang kanilang mga papel, mga document at mga requirements, no? Bukas na lang natin na pag-usapan 'yan, no, sa ating live bukas. So, in the meantime, yun na lang muna tayo ngayon dahil po naubos yung oras natin sa ating kapatid na tumawag. By the way, yung pong mga in relation to this problem or issue, no, yung ating mga kapatid na nandito sa Canada ay sana magiging manatili kayong faithful sa inyong mga iniwang mga pamilya at asawa, no? Dahil wala pong pupuntahang maganda yan, yung nandito na kayo sa Canada at nakakita kayo ng ibang tao at pumasok sa panibagong relasyon na bawal, immoral at illegal, ay wala pong pupuntahang ikakabuti yan, no? Pag kayo pumunta dito sa Canada, biyaya ng Diyos yan at tandaan ninyo, Canada is a very challenging place to pursue your dreams. Marami pong pagdadaan ng mga pagsubok. At kung kayo ay una sa lahat ay malayo sa iyong pamilya, at you have committed something that is against your marital vow to your wife and to God, then how can you be successful, no, in your in your journey, no, dito sa Canada? So, yun lang po, no. Sana po ano, magiging contact because at the end of the day, it will be your family, your wife, your husband who will be the source of your strength, no, to inspire you in the different difficulties that you'll be facing here in Canada. So bukas na lang po natin pag-usapan, no, abangan niyo bukas ano ang dapat gawin ngayon na mismo sa mga gustong pumunta sa Canada bilang caregivers na galing sa Pilipinas, Hong Kong, Israel, Saudi at kung saan pa man na palaging nagtatanong sa akin, no? Bukas pag-usapan po natin sa ating live dito sa YouTube. Maraming salamat po. Please share this video and please subscribe. Maawa naman kayo para po mapalaganap natin yung tamang impormasyon laban sa mga mapagsamantalang kababayan natin na pinagsamantalahan, ini-scam yung ating mga kababayan dito mismo sa YouTube. No, hinahabol ko po sila sa Facebook, ay nandito sila sa YouTube na naging dahilan na maraming mga kababayan ang nawala ng limpak-limpak na pera na inutang at pinaghirapan dahil sa maling impormasyon dahil sa pang-i-scam. So dito po sa Alan Basa at ikaw, kasama niyo ako, Alan Basa, isa po akong Licensed Immigration Consultant, RCIC, Regulated Immigration Consultant Canada, na kasama niyo sa inyong paglalakbay upang matupad ang inyong pangarap dito sa Canada. God bless us all at kita-kita ulit tayo.